Kamusta na po kayong muli mga ginigiliw po naming mga taga-subaybay? Ako po si kapatid na Jerry Lapira. Nagkaanyaya po kami na samahan nyo kami sa may kalahating oras ng makabuluhang pagtalakay dito po sa programang In Search of Truth. Sa unang bahagi po ng ating programa ay pakinggan at panoorin po muna natin ang aming isinagawang interview sa isa naming kapatid sa Iglesia ni Cristo mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pinamalayan sa Distrito Eklesyastiko ng Bungabon, Oriental Mindoro. Ang tinutukoy po namin ay si kapatid na Mary Ann Pulupot. Pakinggan at panoorin po natin ang nabanggit na interview. Ako po si kapatid na Mary Ann de los Reyes Pulupot, nakatala po sa lokal ng Pinamalayan, distrito ng Bungabon, Oriental Mindoro. Ang akin pong tungkulin sa kasalukuyan ay ingat yaman at saka pangulo po ng Christian Medical Dental Paramedical Society or CMDPS. Ako po ay nakapagtapos ng kursong dentistry sa National University, Manila. Ang akin pong kasalukuyang hanap buhay ay bilang isang private dentist na natatagpuan sa Pinamalayan, Oriental Mindoro. Ang pangalan po ng aking asawa ay si Leonardo Pulupot at siya po'y namayapa na. Nagkaroon po kami ng anak na 5. Sila pong lahat ay masisiglang kaanib ng Iglesia ni Cristo. Ang aking pong dating relihiyon ay Katoliko. Ako po ay sumisimba tuwing araw ng linggo at nagnonobena pag-araw ng Miyerkules. At bilang kaanib ng Katoliko, di siyempre po karaniwan sumasama sa pag may piyesta, umaattend ng mga Flores de Mayo. Ganun po ang aming nakasanayan. Ang pananaw ko bilang Katoliko nung panahong yon ay di basta sumimba at ikaw ay manalangin ay ligtas ka na. At marami pong mga pamahiin na aking kinagisnan sa aking magulang at saka yung tuwing araw ng mga patay, pinagdadasal, gano'n na po ang karaniwang nakagisnan ko. Nabago po ang aking pananaw nung ako'y may asawa na sa pamamagitan ng aking kaibigan na hinikayat niya ako na makinig at pagbigyan siya na kung ako daw ay makikinig lamang at hindi naman agad mag-iiglesia ni Cristo. Pinanlakan ko po ang aking kaibigan at nagpaalam ako sa aking asawa na kung pwede ay makinig kami ng aral na sa pamamagitan ng ministro na si Ka Salvador Ed. Pumunta po sila sa aming bahay at may dala-dala pong Biblia. Doon nagsimula po ang aming pakikinig. Sa panahon ng pakikinig, nagustuhan ko po ang aral na itinuro ni Ka Salvador Ed. At ganoon din po ang aking mga anak. At naging interesado po kami sa pakikinig at pagsusuri. Dahil marami pong kakaiba kumpara sa Katoliko. Tulad nga po ng pagsamba sa mga larawan at sa mga Diyos-Diyosan, na nung una, inakala namin na ang paglumuhod ka o hipuin mo yung santo, mababanal ka na o ililigtas ka sa anumang sakit. Ay napagtanto ko po na mismo sa Biblia, nakasulat na ang sumamba pala sa rebulto at Diyos-Diyosan ay napakalaking kasalanan. Bukod pa po doon, ang tanging tagapamagitan sa Diyos ay tanging ang Panginoong Jesucristo lamang. Samantalang sa Iglesia Katolika,
si Birheng Maria, ang ina ng Panginoong Hesukristo, ang siyang tagapamagitan, ang siyang hinihinga ng tulong upang maiparating sa kay Kristo ang mga panalangin. Ganon din po ang mga santo't santa na isinasama sa panalangin na maling-mali naman pala dahil ang tanging tagapamagitan lamang ay ang Panginoong Hesukristo. Nagpasya po kaming ituloy ang pagmimisyon nila at pagdoktrina sa amin noong habang tumatagal po na nalalaman namin ang katotohanan. Tinanggap ko po ang mga aral sa Iglesia ni Cristo dahil napatunayan ko po na ang lahat ay nakabase sa Biblia. At sabay-sabay po kaming nabautismuhan noong August 16, 2006. Naranasan ko po sa panahon ng bautismo, hindi maipaliwanag na kasiyahan. At ang hangarin ko pong magkaroon ng katuparan na maligtas ay nagkaroon ng katuparan. Napatunayan ko po sa paglipas ng mga panahon na hindi ako nagkamali sa pag-anib sa loob ng iglesia. Manapay naisip ko sa sarili ko na sana noon pa. At nagpapasalamat po ako sa Diyos na ako ay napabilang sa loob ng iglesia. Ang inaasahan po namin bilang kaanib ng Iglesia ni Cristo pagdating ng araw ay mapasama sa bayang banal na pangako ng Panginoong Hesukristo. Ang tanging maipapangako ko po sa Panginoon Diyos ay purihin siya at tuwalhatiin, sundin ang kanyang mga aral habang kami nabubuhay. At kung ano man ang kaya naming maitulong sa mga hindi pa nakakaunawa, kami po'y makikipagkaisa sa pagpapalaganap upang sila man ay makabahagi din ng pangakong kaligtasan. Pinapangako ko po na kami maglilingkod at magiging kaanib ng Iglesia ni Cristo hanggat may buhay at lakas sa tulong at awa ng Panginoon Diyos. Ako po si kapatid na Mary Ann de los Reyes Pulupot. Ikinararangal ko na ako po'y Iglesia ni Cristo. Ang napanood at napakinggan po natin ay ang aming isinagawang interview kay kapatid na Mary Ann Pulupot mula po dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pinamalayan sa Distrito Eklesyastiko ng Bungabon, Oriental, Mindoro. At sa aming pong pagbabalik ay isasagawa na po natin ang pag-aaral ng mga salita ng ating Panginoong Diyos. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang programang ito. Magpapakilala lamang po ang aming himpilan. Nakikinig kayo sa Iglesia ni Cristo Radio, DZEM 954, ang tinig ng katotohanan. Muli pong nagbabalik ang programang ito, ang In Search of Truth. At sa pagkakataong ito, ibinabati po namin ang lahat ng mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na nasa iba't ibang panig ng mundo, pati na po yung mga nasa proseso na ng pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Pinabati rin po namin si kapatid na Mary Ann Pulupot at ang kanyang sambahayan. Si kapatid na Mary Ann po ay taga dyan sa lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pinamalayan, sa distrito ng Bungabon, Oriental, Mindoro. Si kapatid na Mary Ann po ay dating masiglang kaanib sa Iglesia Katolika. Katunayan ay napakaraming mga gawain dyan sa Iglesia Katolika, ang buong kasiglahan na kanyang nilalaukan nung siya ay Katoliko pa. Subalit, nabago po ang kanyang pananaw ukol sa reliyon nang pagbigyan niya ng kanyang sambahayan na sila ay makapakinig sa pangangaral ng Iglesia ni Cristo. Naunawaan po ni kapatid na Mary Ann na napakalaki pala ng pagkakaiba ng ginagawa niyang mga paglilingkod noon sa Iglesia Katolika at ngayon na siya ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo. Naunawaan niya na ang tamang paraan ng paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, dito niya maisa sa katuparan at magagawa sa tunay na Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa tunay na Iglesia ni Cristo, ang nasusunod ay ang mga kalooban ng Diyos na nakasulat po dito sa banal na kasulatan.
Kaya nagawa niyang iwanan yung dati niyang reliyon at siya ay umanib sa Iglesia ni Cristo. At ngayon, na siya ay kaanib na sa Iglesia ni Cristo, nabanggit ni kapatid na Mary ang kanina, dito anya sa Iglesia ni Cristo, natupad yung kanyang pangarap na pagdating ng araw ng paghuhukom ay makakasama na siya sa mga taong magiging mapalad sapagkat magtatamo siya ng kaligtasan. Marahil po mga kaibigan, ito rin ang naitatanong ng mga nagsusuri at nakikinig sa Iglesia ni Cristo. Bakit daw po namin sinasabi na sa panahong Kristiyano, pagka ang tao ay umanib sa tunay na Iglesia ni Cristo, mapapabilang siya sa mga taong may karapatan para magtamo ng kaligtasan. Alamin po natin ito. Bakit nga po ba ang tanging kaparaanan sa pagliligtas sa panahong Kristiyano ay walang iba kundi ang Iglesia ni Cristo? Gaya ng lagi po naming sinasabi, hindi tayo magbabatay sa kuro-kuro o sa palagay, kundi sa Biblia natin ibabatay po ang mga kasagutan. Pakinggan ninyo at ganito ang mababasa natin dito po sa 2 Korinto sa 5:21. Ay ganito po ang maliwanag na mababasa natin. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Mga kaibigan, ano po ang pinatutunayan ni Apostol Pablo sa talatang ito? Na meron pong katwiran ang Diyos sa pagliligtas. Alin po ito? Gaya ng sinabi ni Apostol Pablo, yaon anyang hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tayo'y maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. Sino po ba ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo na hindi anya nakakilala ng kasalanan o hindi nagkasala, subalit inari siyang may sala? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pero sino po yung tinutukoy ni Apostol Pablo na dahil anya sa atin? Sino po ba yung kaatin dito ni Apostol Pablo? Ang binasa po namin sa inyo kanina ay 2 Korintos 5:21. Ang babasahin naman po namin ay 2 Korintos 5, ang talata po ay 17. Pakinggan po ninyo itong mabuti. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Ang mga kaatin po pala ni Apostol Pablo ay walang iba kundi ang mga taong kay Kristo. Sino po ba ang pinatutunayan din mismo ng ating Panginoong Sukristo ng mga taong sa Kanya? Pagka binasa natin ng Mateo 16:18, sinabi doon ng ating Panginoong Sukristo, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. At kung aling iglesia po ang tinutukoy doon ng ating Panginoong Sukristo, dito po sa Roma 16:16 ay ganito po ang ating mababasa. Pakinggan po ninyo ito. Mangagbati ang kayo ng banal na halik. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Kaya, ang katwiran po ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas sa tao walang iba kundi ang iglesia ni Kristo. Labag po sa katwiran ng ating Panginoong Diyos na ang tao ay maligtas sa labas naman po ng tunay na iglesia ni Kristo. Bakit po kaya labag sa katwiran ng Diyos na ang tao ay maligtas kahit nasa labas siya ng tunay na iglesia? Hayaan nating Biblia po ang magpaliwanag. Dito po sa Henesis, sa 18 ang talatay 25. Malayo nawa sa iyo ang paggawa ng ganito, na ang banal ay iyong patayin kasama ng masama. Anupat ang banal ay mapara sa masama. Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? Batay po sa talatang binasa namin sa inyo mga kaibigan, alin po ang hindi naaayon sa katwiran ng Diyos? Ang banalan niya ay patayin kasama ng masama. Bakit po hindi
na ayon sa katwiran ng Diyos, na ang banal ay patayin kasama ng masama. Sapagkat tandaan po natin, ang ating Panginoong Diyos na siyang hukom ng buong lupa ay matuwid. Hindi niya po sisirain ang patakaran niyang ito. Ano nga po ba ang patakaran ng ating Panginoong Diyos ukol sa mga taong nagkasala? Pakinggan po ninyo, dito po sa Deuteronomio, sa 24 ang talatay 16 ay ganito ang nakasulat. Hindi papatayin ang mga magulang dahil sa mga anak, ni ang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ito po ang batas ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng tao na nagkasala. Hindi maaaring panagutan ng magulang ang kasalanan ng kanyang anak, ni ang anak panagutan yung kasalanan ng kanyang magulang. Kung sino ang taong nagkasala, siya ang dapat na managot ng sarili niyang kasalanan. Mga kaibigan, maging sa batas ng tao, yan po ang naaayon sa katwiran. Maaring isipin po nung iba, bakit po ang iglesia, ang tunay na iglesia, ito nga po ang iglesia ni Kristo, ang siyang naging katwiran ng ating Panginoong Diyos sa pagliligtas sa tao? Ano po ba ang ginawa ng ating Panginoong Kristo upang maayon sa katwiran ng ating Panginoong Diyos ang kanyang pagliligtas sa mga taong napabilang o naging kaanib sa tunay na iglesia? Pakinggan po ninyo, dito po sa Efeso, sa 2 ang talata po ay 15, ay ganito ang ating mababasa. Na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman, kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ano po ang ginawa ng ating Panginoong Kristo upang maayon sa katwiran ng Diyos ang gagawin niyang pagliligtas sa mga tao nga na napabilang sa tunay na iglesia? Ang sabi po ni Apostol Pablo, lumalang ang ating Panginoong Kristo sa kanyang sarili mula sa dalawa ng isang taong bago. Alin po ba ang tinutukoy dito na dalawa na nilalang ng ating Panginoong Kristo sa kanyang sarili na isang taong bago? Pakinggan ninyo, at ganito po ang ating mababasa dito po sa Kolosas sa 1:18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Ang dalawa po na tinutukoy dito ni Apostol Pablo na nilalang ng ating Panginoong Kristo sa kanyang sarili na isang taong bago, walang iba kundi siya bilang pang-ulo ng tunay na iglesia, at ang iglesia naman na kinikilala niyang kanyang katawan. Kaya sa harapan ng ating Panginoong Diyos, mga kaibigan, ang tunay na iglesia hindi na po iba sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sila nga po ang ating Panginoong Kristo, at ang tunay na iglesia isang taong bago na sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Kaya kung namatay man ang ating Panginoong Kristo at pinanagutan niya ang kasalanan ng mga taong kabilang sa kanyang katawan o sa kanyang iglesia, hindi po nalabag ng ating Panginoong Kristo yung batas ng Diyos na kung sinong taong nagkasala, siyang dapat na parusahan. Kaya, para ang tao ay maligtas, hindi po maiiwasan ng tao ang pag-anib sa iglesia ni Kristo. Kaya, ano po ang pagkakataong ibinibigay ng ating Panginoong Kristo sa mga tao na naghahangad din ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom? Pakinggan po natin ang mismong pagtuturo ng ating Panginoong Kristo dito po sa 1:9 ng Saling Revised English Bible. Sa pagkakaliwat na po ito sa wikang Pilipino, pakinggan ninyo. Ako ang pintuan. Sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Ito po ang pagkakataon na ibinibigay ng ating Panginoong Kristo sa lahat ng mga tao na nag-iibig maligtas. Ang sabi ng ating Panginoong Kristo, ako anyang pintuan, sino man na pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. Meron pong kinakailangang
ipasya ang tao na gawin. Alin po ito? Dapat niyang ipasya na papasok siya sa ating Panginoong Sukristo bilang pintuan sa paraan na siya po ay mapaloob o mapabilang sa kawan. Maring sabihin po nung iba, ang banggit po dyan, pumasok sa kawan. Hindi naman po sinabi dyan ng ating Panginoong Sukristo, pumasok sa Iglesia ni Kristo. Mga kaibigan, alin nga po ba yung kawan na tinutukoy dito ng ating Panginoong Sukristo na dito dapat na mapabilang ang mga tao na tunay na pumasok sa Kanya at pinangakuan niya maliligtas pagdating ng araw ng paghukom. Pakinggan po ninyo at Biblia pa rin po ang ating babasahin. Dito po sa Gawa 20:28, salib po ito ni Ginoong George M. Lamsa sa pagkakaliwat na po sa wikang Pilipino. Pakinggan ninyo ito. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong mga sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo ng mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Ang kawan po ay walang iba kundi ang Iglesia ni Kristo. Kaya ang mga taong sumunod sa sinabi ng ating Panginoong Sukristo na pumasok sa Kanya bilang pintuan, napaloob sa kawan at pinangakuan niya ng kaligtasan, nasa loob po sila ng tunay na Iglesia ni Kristo. Kaya nga po, mga mahal po naming mga tagapakinig, kung gusto po nating mapabilang sa mga taong may karapatan para magtamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom, ano po ang kinakailangang ipasya po ng mga taong wala pa sa tunay na Iglesia ni Kristo? Dapat na rin po magpasya na pumasok o umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo. Ito nga po ang ginawa ni kapatid na Mary Ann Pulupot at ng kanyang sambahayan. Nung marinig nila ang panawagan ng ating Panginoong Sukristo na sila ay pumasok, umanib sa tunay na Iglesia ni Kristo para sila'y maligtas, hindi na po sila nagdalawang isip pa. Nagpasya sila ng kanyang buong sambahayan na umanib sa Iglesia ni Kristo. At ngayon, na sila po ay kaanib na sa tunay na Iglesia ni Kristo, na ipangako na nga po ni kapatid na Mary Ann siya, kasama ng kanyang buong sambahayan, mamamalagi na sila dito. Hindi na sila aalis sa Iglesia ni Kristo, sapagkat naririto nga po sa tunay na Iglesia ni Kristo ang ikatitiyak nila ng pagtatamo ng kaligtasan. At sa kapatid na Mary Ann po ay merong paanyaya sa mga nakikinig sa pagkakataong ito na hindi pa po kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pakinggan at panoorin po natin ito. Inaanyayahan ko po kayo na magsuri at makinig sa mga through online o through INC Radio at magsuri po kayo. Hindi kayo magsisisi, malalaman nyo ang buong katotohanan na ang Iglesia ni Kristo lamang, ang tanging iglesyang maliligtas. Nawa po ay nakatulong ang ginawa po naming paglalahad na ito ng mga salita ng ating Panginoong Diyos sa inyong ginagawang mga pagsusuri. At panalangin po namin sa ating Panginoong Diyos na dumating po ang pagkakataon. Magkasama-sama na rin po tayo dito po sa Iglesia ni Kristo. Bago po tayo magtapos, ay inaanyayahan po namin kayo sa isang panalangin. Panginoon po naming Diyos, salamat po ng napakarami. Muli pong ginamit ang palatuntunan ito para maihayag ang iyong mga katotohanan, mga kalooban mo po na kapag ka ito ay pinakinggan at lubos na sinampalatayanan ng mga tao, ay tiyak maghahatid sa amin sa pagtatamo ng kaligtasan. Maawa ka nawa po sa mga nakinig sa amin sa pagkakataong ito, lalong-lalo na sa mga hindi pa kaanib sa Iglesia ni Kristo. Nawa pong mga katotohanan ng kanilang napakinggan, maging daan na para lalo nilang suriin ang halaga ng Iglesia ni Kristo sa kanilang buhay. Panginoong Sukristo, lumalapit po kami sa iyo. Naway ipamagitan mo po kami sa Ama. Pakiusap mo pong patuloy na pagpalain ng iyong mga hinirang. Lalong-lalo na po ang aming tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo B. Manalo.
Ama, sa muli naming paglapit sa iyo, buong buo na po ang aming pag-asang pinakikinggan mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito magalang na po naming ipinakikiusap sa pangalan po ng aming tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen.